So ito na guys, nandito na tayo sa Louvre. Nagpa-pressure na rin yung tinda. Hindi ko na naiintindi. Tignan natin anong meron sa ito. Bonjour, bienvenue to Judo here in Paris. So, good morning guys. We are here in Trocadero. Yung sabi sa metro kanina. Trocadero. Ngayon tayo sa Trocadero Palace. From here, makikita nyo ang Louvre. Two Eiffel. Eiffel Tower. Mukha lang siya maliit dito guys sa camera. Pero, malaki siya sa personal. Actually, sabi nila maganda daw dito abangan yung sunrise. Pero bilang di naman tayo kayang gumising ng alas 6 ng umaga para pumunta dito. Alas 8 na. Ang dami ng tao. Itong Trocadero Palace is sentro siya dun sa Eiffel Tower. Pag tumayo ka dito, kitang-kita mo na yung Eiffel Tower dito. Ang dami nagpipicture nung nakaganon sila. Para mahawak nila yung Eiffel Tower. Yan, napakaraming tao dito. Hindi ko maintindihan, naka-French. Basta para may building dito. Ayan guys. Hindi ko lang alam kung anong klaseng building yan. Ang sabi nila, meron daw, huwag ka daw mag-picture sa gitna mismo. Pero hindi sa side, hagdanan pababa. Ito ka daw mag-picture, mas maganda daw mag-picture dito sa side na to. Kaya ate pasabog, nakagawin pa, ang lamig. It's positive 7 degrees guys, Celsius. So ewan ko lang. Nilalamig na nga yung kamay ko. Ano bang itinerary natin today guys? So for today, punta tayo ng here nandito na sa Trocadero. Mabayad din punta dito. Tapos nandito tayo sa Champ de Mars. Parang yun yung park doon sa baba ng Eiffel Tower. Nasa itinerary ko din yung Eiffel Tower sana. Kaso napunta rin naman tayo kagabi. So wala naman nakabalak akyatin na. Dahil hindi nga rin tayo nakakuha ng ticket. Tapos pupunta tayo sa Arc de Triomphe. Tapos pwede mo rin akyatin yun. Pero hindi na kumuha ng ticket na kasi I don't know, parang hindi siya worth it puntahan sa taas. Tapos punta tayo Champs-Élysées, parang park din yata yun. Tapos after lunch, punta tayo sa Palais Garnier. Para siyang opera house. From Trocadero, maglalakad tayo papuntang Champ de Mars. Dadaan tayo dito sa bridge, which is, andito yung River Seine River. Tapos andyan yung mga cruise. Pupunta tayo dyan mamayang gabi. As Divorsoy. So from Trocadero guys, merong bridge. Ayan, papunta din sa Eiffel Tower. Hindi, while walking guys, nag-research tayo kung ano ba yung facts about Eiffel Tower. Big facts. So, dinesign ba daw siya ni Gustave Eiffel. That's why it was called Eiffel Tower. It stands about 1,083 feet. Tapos ito din yung pinaka mataas na man-made structure noong 1930. So ngayon, syempre hindi na siya ngayon. Meron ng Burj Khalifa and everything. Tumambay muna tayo dito. Ayan. Tapos, pinipaint daw siya every 7 years. Para maiwasan yung pagkaroon ng kalawang. Tapos mayroon siyang 3 level guys. So yung pinakababa. Yung ground floor. Tapos paakyat. Ng second floor. Yung paakyat ng second floor, pwede mo siyang akyatin hagdan. Ilang steps ba yun? 674 steps. Galing sa baba puntang second floor. Yung second floor yung mas malaking part na pwede mo ikutin. Asa mo yung second floor na yun? I think ito yung second floor. Ayan yung second floor. Tapos, pwede ka rin umakyat dun sa pinakataas, which is ayun hindi mo nakikita. Laban, camera. Ito, ayan. Pwede ka rin umakyat dyan, pero hindi mo na pwedeng akyatin yan gamit ang hagdan kasi closing sa public. Gagamit talaga ng elevator. Pero kung gagamitin mo yung hagdan, it's 1,665 steps from the ground floor to the very top. Yun lang naman yung pinaka-major facts na kailangan natin malaman about Eiffel Tower. Merong picturean dito sa gitna. Olympic logo. Kami rin nagpipicture yun. I think civilized naman yung mga tao at may pila sila.
one good thing naman sa kanila. May pila talaga sila para magpa-picture. May rose dito sa ano. Ayun, rose. So, another tourist trap yan guys. Kapag may mag-aabot sa inyo ng rose, huwag nyo nang tanggapin kasi pipilitin kayong, sasabihin nila free, huwag nyo kukunin. Kasi pinasisingilin din kayo. Meron din niyang bracelet na scam. Bibigyan kayo ng bracelet, ikakabit na agad sa wrist nyo. Huwag nyo nang i-entertain. Basta maglakad na lang kayo. So guys, dito, kasi nga napakasikat nitong Eiffel Tower ito. Napakaraming tao. May kita kayong ganyan. Okay. Mga taong may nakataas lagi na something. It's either flag, payong, fight stick, whatever. Parang sila yung leader of the band. Tingnan naman, dami nilang tao dito. Grupo talaga sila na pupunta. Yan yung niiwasan nating mga tao. Kasi sobrang dami nila. Look ang pila. Look at the line. No one looks scared so far. Grabe. Graduate from the College of Art. Grabing pila. Hindi ko alam kung may specific time lang yung mga group tours na papasok. Kasi parang sasabay sila mapasok. Lahat sila may flag. Hindi ko lang sure. Nakita niyo yung pilang yan guys. Doon sila pupasok sa, yung kahapon pinakita ko, kagabi, na yung line ng kung saan walang ticket, yung free ka lang pupunta sa baba. So siguro hindi sila aakyat. Diyan lang sila sa baba. Ang haba talaga ng pila. Kaya, kung makikita nyo gaano kahaba yung pila, well, siguro kasi group tour sila, kaya ang dami din talaga nila. Nakakatuwa kapag may nakikita tayong Asian. Parang gusto mo silang kausapin. Pero, kasi feeling ko, kapag Asian ka na nakapunta sa Europe countries o Western countries, parang ang hirap makapunta ng Asian countries papunta sa Western countries. So kapag galing ka sa West, papunta ng Asia, parang okay, afford naman nila yan. Hindi ko lang nasabi kagabi guys, pero yung kagabi na lakad namin sa Eiffel Tower, gabi lang yun, nag-start kami ng 8 p.m. Tapos kami ng 10. Naka almost 12,000 steps din kami nun. So ganun kahaba, karami yung mga lakad namin. Andito na tayo sa Champ de Mars. Ito na yung park. Maraming nagpipicture sa bandang doon. Tignan natin kung anong view doon. Guys, andito tayo sa Champ de Mars. So, ang sabi dito is, Champ de Mars daw is Field of Mars. Ang pinangalan daw to sa Roman god na si Mars. Which is, I think, God of War si Mars. Tama ba? Check nyo na lang din guys. Parang may ganap daw to noong French Revolution. So, historic daw siya. Kaya ngayon, pwede na daw mag-picnic dito. Yun lang naman. Maganda lang yung view niya from here. Nakikita mo yung Eiffel Tower nga nandun sa likod. Sarap lang maglakad kasi. Hindi ka papawisan kahit lakad ka ng lakad. Chinek ko lang guys kung gaano kalaki itong Champ de Mars. It's 24 hectares. So, hinilakad natin yan. Meron pa sa kabila. Yun. Hanggang dun siya sa dulo. Lakarin na lang din natin. Pandagdag steps din yan. Okay, so yun. Nagdakad-lakad lang tayo dito sa park. Champ de Mars. Field of Mars. So, ngayon punta na tayo sa Arc de Triomphe. Take tayo ng bus kasi malayo. Hindi natin kaya lakarin. Kaya naman. Kaso around 1 hour. Kung magbabas ako, take lang siya ng 20 minutes. So, let's go. Lakad tayo guys. May nakita akong dog. Baka siyang kasama. Ano kayo may-ari ng dog na to? Hello! Ayun na. Kasama niya. Mayroon pala may ilaga sa kanya. Hello, bebe! Talaga mo. Ang cute ng dog. Akala ko may iniwan lang siya doon. Buti naman hindi. Sasakay muna tayo ng bus guys. A few moments later. Kakababa lang natin ng guys, ng bus. And pagbaba ng... Andito na agad tayo. Sakto yung pagbaba ng bus. Dito tayo sa Arc de Triomphe. And usual, ang daming tao! Yay! Wow! Ganda guys. Puntahan natin siya sa malapitan. Let's go! Guys, so itong Arc de Triomphe, maganda siya. Pero huwag nyo naman gagawin to.
pumunta sila sa gitna ng kalsada para mag-picture. Mas mahalaga naman yung buhay nyo guys kaysa dyan. Huwag nyo naman gagawin yan. Tsaka ito yung circle na to, mamaya alamin natin kung anong tawag dito sa circle na to. Ito yung pinaka-busy na roundabout dito sa buong Paris. So punta muna tayo guys sa yung pinaka-gitna mismo. Ayan. Merong underpass papunta dun sa gitna. Hindi ka pwedeng tumawid papunta lang basta dun. Dito na tayo guys. So medyo nalito lang ako sa ilalim. So kapag pasok mo pala sa ilalim, merong linya dun sa para sa may ticket, tsaka dun sa wala. Dun tayo pumila sa wala kasi wala naman talaga tayong ticket. Pero hindi ka makakapasok dun sa gitna. Look, dun sa loob na yon, yung may mga ticket lang yung pwedeng pumasok. Pero from here, okay, ma-appreciate mo naman na din siya. Pwede mo na siya maikot. So makikita nyo dito guys. Makikita nyo dito guys yung mga pangalan. Ano daw yan? Names ng mga French generals and battles engraved on the monument walls. So ano ba itong Arc de Triomphe? So it was commissioned by Napoleon Bonaparte. Commission? Siya yung nagpatayo nito? Yun ba yun? So it honors the soldiers who fought and died for France during the French Revolutionary and Napoleonic Wars. Okay. Ganda ng details. Kita nyo ba guys? Ayun. Pakita ko na lang din. Ang ganda niyan tignan guys pag malapitan. Ano pa ba? Meron dito sa Arc de Triomphe. So, meron sa ilalim doon nito may nakalibing na unknown soldier. Tapos kapag aakyat ka daw sa taas, it's 284 steps. Papunta dun sa taas. Dun sa taas na yon, pwede ka doon mag-picture-picture sa taas na yon. I think that's it lang dito sa Arc de Triomphe. So, ang Arc de Triomphe, nasa bilog siya ng yung Place Charles de Gaulle. Hindi ko alam kung tama yung pagkabigkas ko. Basta Place Charles de Gaulle. Yung busiest traffic circles in Paris. Pwede mo pala mapasok din yung gitna. Yung may ticket lang talaga yung aakyat. Yan, pwede tayo pumasok din sa gitna. Ouch! Sakit ka mata ng araw. Yan tayo sa gitna. Tingnan natin yung details dito sa ilalim. So, ito nga yung mga names, mga generals. I think sinasabi nilang fire. Yan. Eternal flame daw na tinatawag nila. Ayun, may apoy nga sa gitna. Tingnan na, what is eternal flame? So, yung eternal flame daw, it continuously burning flame that honors unidentified soldiers who died in World War I. Interesting. Tapos na tayo dito sa Arc de Triomphe. Pumunta na tayo sa Champs-Élysées ba yun? Yeah, Champs-Élysées. Champs-Élysées? Something like that. Ano lang siya, 3 minutes walk. I-picture muna ako saglit dito, tapos punta na tayo doon. Hello guys! So, nandito na tayo sa La Palais Garnier. So, yung magandang isa tong opera house. Still functioning pa rin siya. Tingnan natin. So, papasok tayo sa loob, guys. Tingnan natin kung ano yung meron sa loob. Nanonood kayo ng Emily in Paris. Isa to sa mga site na nakapag-shoot sila. So, let's go in. Guys, so, nag-ChatGPT tayo itong La Palais Garnier it was built for Emperor Napoleon III. And then, it was the famous opera house for the Phantom of the Opera. Tapos meron daw ng Grand Chandelier. It weighs around 7 tons. Ganun kabigat. So, 7,000 kilograms. So, let's see. Let's see kung anong meron sa loob. Let's go. Pagpasok mo pa lang guys, masabi is wow. Wow, look.
So guys, kung gusto nyo bisitahin tong Palais Garnier, check nyo mabuti yung schedule kasi kapag may play dito, nagsasarado sila. Tsaka kapag manonood ka ng play dito, required is naka-formal attire ka talaga. So, yung ba napapanood natin sa mga movies na parang OA naman nila nakaganyan pagsuot. Totoo pala talaga yun. Kailangan is naka-formal attire kapag manonood ka ng play. Dami nagpipicture. As in, wow. Look at here, guys. Wow. So, ito yung... Ang ganda, guys. Hindi ko alam kung mabibigyan ng justice ng camera yung ganda dito sa loob. So, wala akong masabi kasi ang ganda talaga. It's very nice. Dito na tayo sa pinaka-touristic place here in Paris. And it's the Louvre. Look at those people. Look at that. Ito yung pinaka-maraming tao talaga. Ito yung pinaka-pinupuntahan ng tao. Welcome to the Louvre, the world's largest museum. So sabi nila, sa dami ng makikita sa loob ng art pieces, kapag nag-spend ka doon ng 30 seconds, each piece, abutin ka doon ng 1 month para matapos. So, wala tayong ganong oras at di na tayo papasok siya sa Louvre. Dahil Mona Lisa lang, di naman ang alam kung nandyan sa loob. So, look. That's the Louvre. Paolo ka po lumapit dun sa glass panels. Welcome to the Louvre. Merong maliit na version dito guys sa magkabila. Meron dun sa kabila. Ayan. Yung maliit na version. Tignan natin anong meron sa loob. Oh. Hindi ko alam kung nakikita nyo guys. Ayan. Pero dito sa kanan makikita mo yung linya tsaka yung shop. So ayan, kung hindi naman kayo papasok dito sa Louvre, walang masyadong magagawa dito. Magpapapicture ka lang dito sa pyramid. Hawakan nyo lang yung tok-tok. Okay. Let's go to the next stop. So bumili na nga tayo ng tinapay guys. Eh, nabida tayo doon. French tayo. Tapos, nagpa-French na rin yung nagtitinda. Hindi ko na naiintindihan. Sabi ko, sorry. English only. Wala lang. Nakakatawa lang yung part na yun. Pero yun. Try nyo lang din guys. Yung maganda yung French language. So, papahinga na muna tayo sa hotel. Tapos mamaya, meron tayong dinner. Okay. Bye-bye!